Isa na naman napakagandang araw binigay sa atin ng ating Panginoon. Sa araw na ito ay magpurga tayo ng ating mga bisirong kambing. Ayan. Ito yung ating pupurgayin, tsaka meron pa doon. Para hindi lang humaba yung ating video, hindi ko na ipapakita yung iba. Ipapakita ko sa inyo kung paano magturok ng ivermectin. Ayan. So napakabisang pamurga nito. Nakita nyo naman yung ating bisiro ay talagang napakalusog. So, para ma-maintain yung kanyang liksi, tsaka hindi siya mabansot, ay kailangan malagaan natin sila ng purga. Lalo na kapag ganitong mga isang buwan hanggang 4 na buwan ay kailangan malagaan natin sila ng purga para maging maganda yung kanilang katawan. So, bago yan, ay memory verse of the day muna tayo. Sabi sa Hebreo 13 verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Kaibigan, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, sabi doon sa verse, lalo na sa huling bahagi, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tiwala ka lang sa Kanya at God bless. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gamitin tong ivermectin. So itong ivermectin ay napakabisa nitong pamurga na ito. Papatay ito ng mga kuto. Kung pangit yung balahibo ng inyong alaga, kambing, kalabaw, baka, aso, maraming bitik pag sa aso, pwede ito. At hindi lang kuto yung napapatay nito, nakapatay din to ng bulate. Ang pagtuturok nito ay sa pagitan ng balat at saka laman. So ibig sabihin, hindi siya IM, hindi siya kagaya ng IM na intramuscular na kailangan mahaba yung karayom. Dapat malagay natin tong gamot na ito sa pagitan ng balat at saka laman para maging maganda yung kanyang epekto. Gumamit tayo ng dalawang syringe dito. Yung isa, ito yung ginagamit natin na pangkuha ng gamot. Tapos sinasali natin dito sa isang injection. Ito yung gagamitin nating pangturok. Para yung mga tinuturok natin sa ating mga alaga ay wag na nating ituturok ulit dito sa gamot. Dahil itong ating gamot, matagal maubos to. Para hindi siya makontaminate, gagamit tayo ng syringe na hindi natin nagamit pagturok dito sa ating mga alaga. Ito yung gagamitin natin pangkuha, tapos ililipat natin dito sa isang syringe. Ito yung syringe na ginagamit ko pangturok sa ating mga alaga. So kung napapansin nyo, tinusukan ko ng kahoy dyan. Para yung nakalabas ay mababaw lang, hindi masyadong malalim. So yan, ang ituturok natin dito ay 0.3 hanggang 0.5 kasi malakas tong ating gamot, yung ivermectin. So 0.3 o kaya 0.5. Paano ituturok? Yung iba, hinila nila ito tapos dito nila tinuturok para hindi masyadong malalim yung pagkakatalab ng karayom. Iba naman dito sa may balat dito, hinihila rin nila tapos bago nila tinuturok. So dahil sa atin, ganito na tayo magturok. In-estimate na natin yung karayom na sapat lang makatago sa balat para hindi na tayo mahirapan. So 0.5 lang. Yung iba dito ay ituturok ko sa ibang bisiro. Turok natin. So ayun, natapos na natin purga yung ating alagang kambing. So, hindi natin pinakita sa video kasi medyo masakit itong ivermectin. Pag tinurok natin itong ivermectin sa ating mga alaga ay umiyak sila dahil medyo siguro mahapdi ito sa kanila. So, hindi natin pinakita sa video dahil baka ma-restrict tayo. So ganun lang magturok ng ivermectin sa ating mga alaga. Kung gusto nyo bumili nito, kahit hindi ganitong brand, basta't ivermectin, okay na okay yan. Wag na wag nyong ituturok ito sa mga alaga nyo na buntis dahil maaari silang makunan. Kung gusto nyo bumili nito, ilalagay ko ang link sa comment section.
o kung sa TikTok, i-click mo lang ang Yellow Basket yan. God bless at happy goat farming. Buhay magkakambing na naman tayo ngayon. Gusto na naman tayo ng ating mga alagang kambing.